hello guys, syempre nandito na naman tayo at eto, magpapayak tayo ngayon ng mga didilis sapagkat ayaw nila ito. Syempre, eto guys, yan, okay, nakipagkasundo ang Pilipinas at napayagan, no? Inaprubahan ng Iran, okay? Na ang mga barko papuntang Pilipinas na may dalang langis, no? At may dalang krudo ay i-allow na makadaan dito sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin nito, hindi restricted, no? Makakadaan na. Ano ang implikasyon nito? Anong pwede maging resulta? Aba, syempre. So, tayo, masusustain natin. At the same time, assured tayo na meron tayong langis despite sa gerang ito, mamimaintain natin at yung ating mga pangangailangan ay matutugunan. So, ibig sabihin, makakahinga-hinga tayo sa pangamba na mawalan tayo ng langis o maubusan ng dahil sa gera. Pero, so ayaw ito ng mga didilis. Pero ito ang malupit dito guys ha. Ganyan kagaling makipag-negotiate ang gobyernong ito ng aming Tito Bongbong. Bakit kamo? Huwag nating kakalimutan na ang Pilipinas ay ally ng US. Kilalang kilala tayo na kaalyansa tayo ng USA. Pero kita mo naman, bagamat kaalyansa tayo, alyado tayo ng US, kita mo naman, ang Iran, pinayagan tayo. Ibig sabihin, meron tayong magandang relasyon sa Iran. Bagamat tayo ay kilalang kaalyado ng kalaban nila. So, ganyan kagaling makipag-negotiate ang aming Tito Bongbong. So, anong ibig sabihin pa nito? Ang implikasyon, posibleng kahit papano, unti-unting bababa ang presyo ng krudo dahil nakakadaan na ang mga barko papuntang sa Pilipinas, no, na may dalang mga krudo. So, ibig sabihin, hindi lang yon. Ito rin ay hudyat at ito rin ay nagbibigay ng safe passage. When you say safe passage, walang pangamba na sila ay i-missile, walang pangamba na bombahin ang kanilang kargo, no? At walang pangamba at safety ang ating mga kababayan ng mga seafarers sapagkat majority po ng mga empleyado ng mga barkong yan na nagbabiyahe ng langis going to from there sa Iran, going here, no, dito sa area na yan, sa Iran, diyan sa dumada sa Strait of Hormuz, yung mga seafarers na yan, karamihan diyan ay mga Pilipino. So ibig sabihin, safe yung ating mga kababayan, safe na yung ating mga kababayan. Masusuplayan tayo ng krudo at langis, hindi tayo maso-short, wala tayong pangamba na mauubusan, kundi lagi tayong may stock. At the same time, may chance na bumaba ang presyo ng krudo sa kabila ng gerang nagaganap. At higit sa lahat, kita mo, hindi tayo itinuring na kaaway ng Iran, bagamat tayo ay kaalyado ng US. O diba, mga didilis, iiyak nyo na yan. Ayaw ng mga didilis ng mga ganitong mga report at ganitong success ng administrasyon ni Tito Bongbong. Galit na galit ang mga didilis dyan, syempre. Asa na yung mga fake na lang issue sa Davao? What the heck? Lang isang in-order, ang dumating iba, bawal na gamot. Napag-read ang hinayupak na yan. So, yun lang. So, good news ito ha. Congratulations. Ang galing mo talaga, Tito Bongbong. Pinaiyak mo naman ang mga didilis. Okay? Sa mga bobong didilis dyan na may sayad na nyo, ang tatay nyo ay karton, tatay nyo pa ay preso. Tapos, ang inday sayad nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!